Kung gusto natin ipa-up yung motor, gagalaw yung motor, ah, counterclockwise direction. Hello guys, sa video natin ngayon, pag-uusapan natin isang control circuit diagram tungkol sa ano, chain hoist ng crane. Meron tayo dito ano, power circuit diagram at saka control circuit diagram. So chain hoist yung gagawin natin dito. Ang galawan ng green chain hoist is left, right, up, and down. So ang mangyayari dito, itong magnetic contactor indication na key info is up yung ano niya, galaw niya, at ito naman key M3, magnetic contactor 3 is pa down, and then yung itong magnetic contactor 2 is para sa right, and then ito naman ang 1 is para sa left. Ito yung fuse natin, fuse ng power circuit. Meron din tayong magnetic contactor dito and circuit breaker. Ngayon, ito yung ano natin, control circuit diagram para sa fuse. Tapos button start, stop, main contactor natin which is ito. Then normally open auxiliary, 14 sa 13. Ito yung ano natin, pause button. So kailangan natin i-fuse to para mag-maintain yung ano niya. Kung bitawan natin, magpapatay yung motor. Ginawa ko to upang maiwasan yung ano, kung hindi natin, kung malimutan natin pindutin, yung motor natin ay palaging nag-aandar. So titingnan natin sa ano na, sa circuit kung ano yung pag-andar nito. So i-play natin. So i-on muna natin tong circuit breaker. Lumalay na yung current niya sa wire natin. Pagkatapos yan, i-close natin tong fuse. Nag-close na yung fuse. 1, ito, close natin F4 or fuse 2. Ito yung magnetic contactor natin. Main magnetic contactor. And ito yung 4 na magnetic contactor para sa open at saka close. So, start natin. Boom. Nag-close na yung main contactor. Since na-start natin, meron tayong ano dito, yung maintaining contact, normally open auxiliary from the main contactor. So, nag-maintain yung current sa ano natin, wire, which is patungo sa mga magnetic contactor natin. So, ibig sabihin, ipindot na lang natin para mag-on ang motor natin. Tulad nito. Kung gusto natin ipa-up yung motor, gagalaw yung motor, counterclockwise direction kung ipa-up natin siya. Kung bitawan natin itong pause button, mamamatay siya. Makita natin nag-open yung nag-close yung contactor 4. No, ito, which is up, contactor up, nag-close siya. So pag bitawan ko, yun yung mangyayari. Pag yun ulit, reverse yung direction pag up natin. Pero nagadepende yan sa kung reverse ba or clockwise or counterclockwise yung gagawin niyo sa up at saka down. So yun, kung ito namang down yung pipindutin natin, makikita natin nagiging clockwise direction siya. Clockwise direction, nag-close yung magnetic contactor na pa-down natin. So, makita natin siya, nag-reverse saka forward lang yung motor or up and down kasi yung wiring natin dito na nilagay is i-change lang natin sila para mag-reverse yung motor natin. Kung bitawan natin siya, so safety yung motor natin. Hindi yun maputol yung chain hoist na gamit ang crane.
pag bitawan, mamamatay siya. And then, so, dito tayo sa kabila. Kung sa, i-move natin to right yung crane natin, makikita natin na nag-counterclockwise yung rotation ng motor. Yung contactor na pa-right is nag-close siya. Pag pindutin natin yung pause button dito, start. Kung bitawan natin, boom, counterclockwise rotation. Dito naman tayo sa left. Kung left siya, nagiging clockwise rotation siya. Bam, nakikita nyo, pag yung magnetic contactor, ano siya, nag-close. Kapag i-maintain natin yung kamay natin dito sa pause button. Pag bitawan, mamamatay yung motor. So, yan yun. So, makita din, so tingnan natin yung control circuit. Up, pag pindutin natin to, andar yung, pag pindutin natin itong pause button, andar yung motor. Kasi since connected naman to directly sa motor natin. Meron lang tayong overload relay dito. Kasi kapag ma-overload yung motor, mamatay din yung motor, mag-trip siya. Sa video na to, sana po may natutunan kayo at may katanungan po kayo or may request na video na gagawin, atin po yung susubukan gawin. So, please po follow and subscribe sa page ko. Marami pong salamat. Thank you.